Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Dahilan ng agarang resignation ni Attorney Trixie Cruz Angeles, binulabog na. Mga gutom sa kapangyarihan sa loob ng palasyo ng Malacanang, hindi na matiis ng batikang abogado. At lagman, may nakakagulat na mensahe kay President Marcos. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng di pa nakasubscribe kay Pinas News Insider mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, pinag-iingat ni Albay Representative Edsel Lagman na ngayon ay presidente ng Liberal Party, si President Bongbong Marcos Jr. Dahil sa isyu ito ng mga nagbitiw na membro ng kanyang kabinete, gaya ni resigned Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, COA Chief Jose Caleda at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Ayon kay Lagman, na kay Pangulong Bongbong Marcos ang appointing powers, ngunit kailangan itong maging mapagbantay at maingat sa paglalagay ng mga tao sa pwesto, lalo na't nakasalalay ang pera ng bayan sa mga mahalagang sangay ng gobyerno. Giit ni Lagman, dapat ibatay ng Pangulo sa talent, merit at experience ang pag-appoint dahil nagre-reflect sa lideratura kung sino ang inilagay nito sa pwesto. Sa huli, sinabi ni Lagman na may problema sa bidding process dahil sa maagang pagkalagas ng appointees ng bagong Pangulo. Samantala, tila nakakapagbagabag na nga ang mga pangyayari sa loob ng Palasyong Malacanang dahil sa hindi basta-bastang issue sa sunod-sunod na pag-alis ng mga taong pinagkakatiwalaan sana ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ngayon mga kababayan, malinaw na sa revelasyon na may nangingialam nga sa desisyon ni President Bongbong Marcos at ang masaklap nito ay hindi marunong kumilala at sumunod sa batas ang nangingialam sa Pangulo. Samantala, kaugnay nga sa balitang ito ay nagbigay naman ng reaksyon at komento ang batikang broadcaster na si Mike Abe. Pakinggan at panoorin ang full video. Mr. President, paki-ayos mo na. I know ikaw lang ang makakasulba niyan. Walang iba. Hindi pwedeng pakialam ang cabinet secretary dyan. Hindi pwedeng makialam ang kahit sino. Actually, hindi lang ikaw, kung hindi yung pamilya mo. O ibig sabihin yung mga Marcos. Kasi kung mayroong totoong magmamalasakit sa kanya, ayan yung mga Marcos. Nandiyan pa si dating unang ginang Imelda Marcos, ang dating First Lady. Malakas pa. Ang tanong, alam ba niya? Nandiyan si Senador Amy Marcos na antitindi na sinasabi. Imposibleng hindi nakakarating kay Pangulong Marcos ang sinasabi ni Super Ate, ang iyong ate, Senador Amy Marcos, ang dami niya sinasabi. No, ang lahat ng sinasabi niya malalim, may dating, may alam, marami siyang alam sa Malacanang. Bakit walang ma-aksyon? Di ba? Kaya ko po ito tinatalakay, hindi po ako naninira, nagmamalasakit po ako kasi gusto ko magtagumpay si Pangulong Marcos. Gusto ko ay umunlad ang bansang ito. Gusto ko ay hindi nagkamali o gusto kong yung mataas na expectation ng taong bayan, hindi lang yung 31.5 million, maramdaman nila ang pagbabago dahil nakapaglagay na sa tingin nila ay karapat-dapat na maging Pangulo. Ganon po yun eh. Pero huwag nating bigyan ng katiting na sila ay magsisi, sila po ay madismaya, or sila po ay maguluhan. Dahil ang kaguluhang iniisip nila, masama po yun sa kanila. Nagtatrabaho ang mga OFW sa kung saan-saan lugar sa buong mundo. Mga Pilipino nagtatrabaho sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos meron silang iniisip na ganun dahil nakikita. Hindi lang nararamdaman, nakikita po eh. Nakita mo na nga. Umalis si Atty. Vic Rodriguez as Executive Secretary. Calida, umalis na rin. Si Angeles, umalis na rin. At ito pa yung isang problema. Kahapon, tinalakay ko yan. Wala akong binanggit na pangalan. Pero ngayon, babanggitin ko na. Sino ba yung sinasabi kong inakitaan ko ng dokumento na merong black and white
official document coming from the President, nakapirma ang Pangulo na siya ay merong appointment at merong administrative order number 1. Sabi ng kasalukuyang Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na konektado si Atty. Vic Rodriguez sa Malacanang or sa Office of the President. Really? Mr. Secretary? Really? Ako, kung sinabi mo na nagpapahinga lang si Vic, pwede ako maniwala. Pero yung sinabi mo na hindi na connected, wow. Paano kung lumabas yung mga dokumento na meron siyang appointment coming from the President? Date September 16. Paano pag lumabas yung administrative order kung anong kapangyarihan ng Office of the President, Chief of Staff, na ibinigay ng Pangulo? Yan ang ginamit kong lingwahe, ibinigay ng Pangulo. Kasi ang posisyon, kahit na sinong humingi kung ayaw ng Pangulo, useless, wala. So nakuha ng tao eh. Ibig sabihin, ipinagkaloob ng Pangulo. Paano mo sasabihin no longer connected sa Office of the President? Yung Atty. Vic Rodriguez. Mabait lang yung tao, hindi niya pinilit yung kanyang sarili para umupo doon sa kanyang appointment. Ang ginawa niya, nagtiis para isalba again ang Pangulo. Isinalba niya ang Pangulo, nag-resign siya as Executive Secretary. Ngayon, binigyan siya ng appointment, dapat siyang umupo dahil may appointment, Office of the President, signed by the President, dapat umupo siya, pero hindi siya umupo. Again, muli niyang isinalba ang Pangulo. Dahil nag-aaway-aaway na sila eh. Yan, nadulas na ako. Something wrong sa Office of the President. Good evening po, Mr. Executive Secretary Lucas Bersamin. Magaling po kayo, respetado kayo, dating Chief Justice. Hindi ko man kita kilala, pero magaling po kayo. Hindi kayo magiging Chief Justice na kayo Secretary Secretary kung hindi kayo magaling. Pero ang tanong ko nga gano'n, pag nawala ba sa Malacanang, hindi na konektado sa Office of the President? Pag nawala ka ba sa Malacanang, wala ka na bang access sa Office of the President? Pag nawala ka ba sa Malacanang, wala ka na sa gobyerno? Tanong lang po. I know my job. Paano yung posisyon? Ang posisyon hanggat hindi nire-recall, posisyon niya. At hindi rin pwedeng i-deny ng Pangulo. Yan ang mabigat yan eh. Hindi pwedeng i-deny. Siguro pwedeng i-recall, pero hindi pwedeng i-deny. Kasi kaya ko sinasabing hindi pwedeng i-deny. Wala namang appointment si Vic. Hindi naman natuloy na Chief of Staff yan. Walang administrative order, walang appointment. Nako, nagkakamali kayo. I know, because nakita ko ang dokumento. Yun ang sinasabi ko kahapon. Di ba? Kahapon tinatalakay ko ito. Hindi ko binanggit kung sino may dokumento. Ngayon, binabanggit ko na. Ganun po ang nangyayari. Sana huli na yan. Sana hindi na masundan yan. Sana wala ng Cabinet Secretary. Sana wala ng matataas na opisyalis ng pamahalaan na hindi matulad dito kay Rodriguez, Angeles at Calida. Sana makatake off na. Hangad ko rin. Hangad nating lahat. Magtagumpay si Pangulong Marcos. Hangad. Sana nga malinis na lahat yun ng mga dilawan dun sa Malacanang. Dapat wala na. Matanggal na sana sila lahat dun para malinis. Natin ang katahimikan, development, pagkakaisa. Sama-sama, babangon muli, taas na bilang Pilipino. Huwag nating iwan yun. Diba? So, paano? Kaya, again, Mr. President, kayo lang po makakapag-resolve nito. Walang iba. Ang pamilyang Marcos lang ang makakasolba nito. Ang Pangulong Marcos at ang pamilyang Marcos. Si Amy Marcos, ang daming alam, kaya nga ang daming sinasabi. Parang mula pa lang, July pa lang, nagsasalita na si Amy Marcos. Senador, di ba, napansin nyo? Di ba, umupo si Pangulong Marcos, June 30. July pa lang, nagsasalita na si Super Ate. At malamang meron siya nararamdaman, may nakikita, kaya siya nagsasalita na kung ano-ano. Hanggang ngayon, nantitindi na sinasabi niya. Kaya nga, ang sinasabi ko, si Pangulong Marcos at ang pamilyang Marcos ang makakaresolba ng mga problema sa Office of the President. Para manatili ang mga opisyalis na kanyang itinalaga. Para huwag magkasakit. Kasi pag nagkasakit, umaalis. Yan ang dahilan, health reason. Dapat healthy ang mga cabinet secretary.
Dapat walang magkakasakit para hindi mag-resign. Mm. Dapat kaya din nilang magsakripisyo para sa Pangulo. Itong tatlong ito, tingin ko rito nagsakripisyo sila kaysa sa maging controversial, di nag-aalisa na lang. Sabi ni Alfredo, bakit pati si Kalida? Kami sa Malacanang yan. Sa ngayon, nilaman ko, pero di ko pwede sabihin. Pero ang dahilan, nagkasakit daw. May sakit, health reason. Sabi ko nga sa inyo kanina pa Sa lahat ng government official, elected, appointed, sa local, national, kadalasan, health reason ang dahilan pag umalis sa pwesto. Mm. Pero bago nagkaroon ng problema, malakas pa sa kalabaw. Pero pag bigla nagkaroon ng problema, health reason. Si Kalida hindi mo nakalusot sa commission and appointment. O na-bypass. Pangalawa, hindi sinama o hindi nakasama, yung tamang lingwahe. Hindi na isama o hindi kasama doon sa re-appoint. Kasi ang mga na-bypass sa CA, automatic tapos na. Mariresolve lang yan kung i-re-appoint, inonomine ulit ng Pangulo ang kanyang mga cabinet secretary para manatili sa pwesto at ibalik ang dokumento sa Senado para talakayin ulit ng CA pagbalik ng November. Ganun po yan. Basta na-bypass, ano ba, ngayong araw na ito, ano ngayon, Tuesday, na-bypass ng Senado ngayong araw na ito, bukas wala ka na trabaho. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.